Ayan, masaya ba tayo? Dahil nandito na naman tayo sa Youth Connect Party. And we also want to say hi sa ating mga nanonood online. So, anong date ngayon? August 1. Grabe ang bilis ng panahon, no? Ilang months na lang. Magki-Christmas na. No, ang bilis. Kakanta na ulit tayo ng mga pamaskong awitin. Napakabilis ng panahon. So, ngayong gabi, patuloy tayong mag-aral ng Word of God. Yun naman din ang ating intention kung bakit tayo nandito sa church. Siyempre, kanina naglaro na tayo, nag-fellowship na tayo. Now it's time na makinig naman tayo ng Word of God. Because we really believe ng salita ng Diyos, it's like a treasure sa ating buhay na kailangan talaga natin in order for us to grow. At matutunan natin i-navigate ang ating buhay, especially sa ating mga kabataan. Dumadating ba kayo sa point na ang daming crossroad sa buhay nyo na parang kailangan yung pumili, lalo tigit yung mga young adult na, di ba? Na-observe nyo ba yung life nyo na parang habang dumadagdag yung age nyo, parang kailangan mo nang, nararamdaman mo nang kailangan mo nang magseryoso? Tama, di ba? Parang di na kasi tayo pabata. So patanda na tayo. Kaya meron tayong mga choices na naiisip natin most of the time na, ay shucks, kailangan ko na itong seryosohin, kailangan ko na itong, hindi ko na ito babasta-bastahin. So ganoon ang buhay natin, tumatanda tayo, kailangan na natin magseryoso. At napakalaking blessing sa atin na meron tayong ganitong fellowship dahil natuturuan tayo ng Word of God. Kasi I really do believe na hindi matututo ang isang kabataan sa kanyang buhay, ito man ay sa worldly or sa spiritual life, kung hindi siya matututo from the Word of God itself. Kasi ang Word of God, sabi nga sa Bible, it is a light sa ating buhay. So tayo, nag-journey tayo in life at nakita natin yung mundo madilim. So kailangan natin ng light. At ang light na yon ay ang salita ng Diyos. So patuloy tayo sa ating tema. Ano yung tema po natin? Prime target. So maraming last week and sa mga nakaraang week, marami na tayong natutunan at marami pa po tayong matutunan. Ano ba dapat talaga ang prime target natin sa ating buhay bilang kabataan? So bago yon, tayo muna ay mag-short prayer. Lord, we thank you, God, because we know gusto niyo pong mangusap sa inyong mga anak. Gusto niyo po kaming tulungan, bigyan ng karunungan, paano namin inabigate ang aming buhay. Gusto niyo pong bigyan kami ng gabay, Lord, in every decision making. At ma-pinpoint at ma-target po talaga namin kung ano yung naisin niyo in our life. And right now, we pray, oh God, the Holy Spirit will speak. The Holy Spirit will once again touch our hearts, Lord. We thank you, God. In Jesus' name, amen. Amen. So sana ready na tayo makinig. So, bago tayo magsimula, meron akong question sa inyo. Naalala nyo ba yung times ng buhay nyo wherein sobra kayong desperate? Yung sobrang desperation na you really cried and begged God na, Lord, I really want that. I really want this. Talagang with all your desperation, gusto mo talagang mangyari yon at hinihingi mo yon kay Lord. Naalala nyo ba yung times na yung mga ganon? Talagang desperado kayo kasi, example na lang, gusto nyong tulungan kayo ni Lord na makapasa sa exam. Desperate ka na talaga mag-pray na, Lord, please give me wisdom. Kahit di ka naman nag-aral, hindi ka naman nag-review. Talagang desperado ka, tama ba? Kasi parang by faith na lang to Miracle na lang talaga ni God. So umiiral sa atin yung nagiging desperate tayo makapasa. Sino naman dito naranasan niya yung desperado na siyang makapaghanap ng trabaho kasi kailangan na talaga. Naranasan niyo ba yun? Na parang kailangan na talaga sa pamilya kaya ikaw, kung ano na lang yung available dyan, igagrab ko na yung opportunity na yun. At desperate tayo sa prayer natin kay Lord na, please Lord, may you open a door, an opportunity for me para makapagtrabaho ako. O sino dito naalala niyo ba yung times na may suffering kayo? Dumadaan kayo sa trial ng buhay nyo and you really cried and begged, Lord, please, pahintuin nyo na po itong nararamdaman ko, nararanasan kong trials. Nawa, matapos na po talaga ito. O sino naman dito yung dumaan siya sa matinding sakit?
Sino dito? Dumaan siya sa matinding sakit niya na parang nagmamakaawa ka na talaga kay Lord. Na please Lord, pagalingin niyo ako. Kung hindi man kayo, yung pamilya niyo o someone you love. Kasi ayun silang nakikitang nahihirapan, di ba? So doon umiiral desperation natin, please, oh God, pagalingin niyo na po sila. O kaya dumaan din kayo sa time na financially walang-wala kayo. Di ba? Napaka-desperate. Na Lord, please, may you provide for me, may you provide for my family, kasi wala na talagang madukot eh. Sagad na. Wala nang budget. Kaya tayo in our prayer, Lord, I know that you are our great provider. Kaya Lord, in Jesus' name, ikaw po ang magpo-provide. So yun yung mga desperate times natin. Yun yung mga pagkakataon na lumalapit tayo sa Diyos na nagmamakaawa dahil alam natin na si Lord, meron siyang solusyon. Tama ba? We know that He is a healer, a provider, a comforter. Alam natin na siya yung magsosolve sa ating mga problema na i-deliver niya tayo, ililigtas niya tayo. Siya yung solusyon sa mga pagtitiis o paghihirap natin. So most of the time, yung mga ganong desperation, yun yung nagiging daan kung bakit tayo lumalapit sa Diyos. Tama ba? Kasi nga po, meron tayong kailangan. Kailangan natin ng solusyon. May pangangailangan tayo. At alam nyo ba, youth, ganun din yung mga Israelites long time ago, nung time nung Exodus. For many years kasi, naging alipin sila ng Egypt. So basahin natin ito in Exodus 2, verse 23. Okay, years passed and the king of Egypt died, but the Israelites continued to groan under their burden of slavery. They cried out for help, and their cry rose up to God. God heard their groaning, and He remembered His covenant, promised to Abraham, Isaac, and Jacob. He looked down on the people of Israel and knew it was time to act. So, kung mapapansin natin sa verse, yung word groaning. Di ba parang ang lala na nito? Ano bang Tagalog ng groaning? Ha? Ba parang sobra ng hirap. Expression to di ba? Yung nag-groan ka na kasi sobra ng hirap ng nararanasan nila sa kamay o sa pang-aalipin ng mga Egyptian. Una kasi they suffering from bad treatment. Pinagtatrabaho sila ng sobra-sobra. Kulang na sa pagkain, kulang na sa pahinga. So they cried out for help. So imagine, they groaned, they cried out. So imagine the suffering na kanilang nararanasan. Hindi naman sila magkakaroon ng ganong reaction, tama ba? Kung maganda yung treatment sa kanila at maganda yung buhay na nararanasan nila doon. Pero sobra na silang desperado na makalaya dahil nga sobra-sobra na ang kanilang paghihirap. And what happened next? Of course, God is a merciful God. He answered them. He heard them. And pinadala niya si Moses. At pagdating doon ni Moses, kinausap si Pharaoh, ang daming nangyaring himala, ang daming nangyaring kababalaghan, pinadala ng Diyos ang mga 10 salot. Tama ba? And at the end, they gain victory and freedom. Sila nga ay nagtagumpay at nakalaya. Wow, finally. Na-imagine niyo yung ganong feeling. Di ba kanina, may mga example tayo na, yun nga, in desperation, we cried and we begged God na makapasa tayo, ma-promote tayo sa trabaho, matapos na tong trial natin, gumaling na tayo sa karamdaman, and then, kapag ginawa na yun ng Diyos sa atin, ano yung pakiramdam? What a relief! Tama ba? Na, finally, Lord, thank you! Kasi tapos na. Nagtagumpay na ako. Nakuha ko na yung gusto ko. Nakuha ko na yung nais ko. So, ganun din ang naramdaman ng mga Israelites. Kaya nga nagparty sila, di ba? Nagkantahan sila, nagsayawan sila nung time na sila ay pinalaya na ng Panginoon from that
slavery na kanilang naranasan sa kamay ng mga Egyptians. But in Exodus chapter 32, nung time na si Moses ay umakyat sa Mount Sinai kasi tatagpuin siya ni Lord dun eh. Ibibigay sa kanya ni Lord yung 2 tablets of stone na nakaukit yung 10 commandments. At basahin natin kung ano yung nangyari. In chapter 32, sa verse 1. Sige po, pakibasa. Okay, so sabi nila, parang ang tagal na ni Moses doon na siguro patay na siya. Ano nang mangyayari sa atin? Kaya sila, nag-agreement sila na, gumawa na tayo ng Diyos natin, ng panibagong Diyos natin. At ito nga po yun, in the shape of a calf. And in verse 5, when Aaron saw this, he built an altar in front of the calf and announced, tomorrow there will be a festival to the Lord. So the next day, the people rose early and sacrificed burnt offerings and presented fellowship offerings. Afterward, they sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. Then the Lord said to Moses, sabi ni Lord kay Moses, bumaba ka na doon, tingnan mo yung mga tao mo, whom brought you up out of Egypt, have become corrupt. They have been quick to turn away from what I commanded them and have made themselves an idol cast in the shape of a calf. They have bowed down to it and sacrificed to it and have said, these are your gods, Israel, who brought you up out of Egypt. So nakita natin dito, nung nasa Egypt sila, when they were in bondage and slavery, ano yung attitude nila? Desperate, tama ba? They cried for help. They begged God to, Lord, please, parang awa mo na, tulungan niyo po kami. Ilabas niyo po kami dito. But not long after their deliverance from Egypt, ganito na ang ginawa nila sa Panginoon. Pinagpalit na lang nila ng ganon-ganon ang Diyos dahil lang nainip sila. Tama ba? Kasi ang tagal eh. Sabi sa Bible, 40 days, 40 nights. Nandun si Moses. So sila, paano na tayo nito? Sino na yung sasama sa atin sa journey natin dito sa wilderness? Sino ng Diyos ang sasama sa atin? Kaya ginawa nila, nagtulong-tulong sila from the gold na kanilang napag-ipon-ipon at gumawa sila ng Diyos-Diyosan nila. So from this scenario, nag-surface yung totoong nasa puso ng mga Israelita. To them, God is not the God of their life. Hindi talaga Diyos ang tingin nila sa Panginoon. He is not the God of their life. They just use God to deliver them from suffering. Yung para bang bagay na ginamit nila para lang makaalpas sila sa pagsubok. Hindi talaga nila intention na mahalin, sumunod sa Diyos. Ang intention lang nila sa Diyos ay tulungan silang makalaya o magkaroon ng deliverance or freedom from the slavery or sa suffering. And you know what, young people? Sadly, ganun din tayo minsan or most of the time sa Diyos. Tingin natin kay Lord, para siyang, alam niyo yun, kapangyarihan. Now, sa times ng panghihina natin, sa times ng trials natin, sa mga mahihirap na pagkakataon, kailangan natin siya. Kasi alam natin, He's the one who will going to solve our problems. He's a miracle-working God. Tama ba? He can heal us. He can save us. Maawain siya. Kaya whatever happens, tutulungan niya pa rin tayo. And most importantly, He is the God who will going to bless us.
Tutulungan niya tayong sumakses sa buhay. Parang isa siyang paraan para tayo ay magkaroon ng better life or successful life. And what happened? After God did that to us, binless niya tayo, sinagot niya yung mga prayer natin, pinagaling niya tayo, pinromote niya tayo, tinulungan niya tayo makagraduate. After God bless us, ano na yung nagiging tendency ng tao? Nakakalimot. Tama yun, nakakalimot tayo. O kahit sabihin natin hindi nakakalimot, pero yung pagtingin natin sa Diyos, nababawasan. Kasi nga, nakuha na natin yung gusto natin at pangangailangan natin, yung mga prayers natin. Kumbaga, sa checklist natin, lahat nakacheck na. Kasi nga, sinagot na ng ating Panginoon. And I think we need to have a heart check. Tama ba, mga young people? I think we need to have a heart check na makita talaga natin, baka mamaya kasi mali ang perspective natin or pagtingin natin sa Diyos. Kasi sometimes we enjoy receiving blessings from the Lord. Tama ba? Masaya kaya yun na sinagot na ng Diyos yung panalangin mo, may pagpapala na dumating sa'yo. Of course, nakakatuwa at masaya yun at nagpapasalamat tayo. But we fail to love the one who gives them. Ito yung minsan sumasablay tayo. Gusto lang natin yung blessing ni Lord, pero hindi natin ganun kagusto ang Diyos mismo. Si Lord mismo. Kasi most of the time, ang target natin is yung blessing. Tama ba? Not really the Lord God Himself. Kaya ang point 1 na gusto kong i-share sa inyo is, aim for God's heart, not just His hands. Heart ng Diyos ang i-aim natin. Hindi lang yung kamay niya na nagpapagaling, nagpapala. Mga Israelites kasi ganun sila. They don't really love God. At wala talaga silang intention na sumunod sa Diyos, sa utos ng Diyos. Sabi nga sa Bible, stiff-necked people sila, mga rebelde. So wala talaga sa isip nilang magmahal at sumunod sa Diyos, maging faithful sa Kanya. They just use God para lang i-deliver sila every time na may pangangailangan sila. Kasi alam nga nila na andyan si God, di ba? Na maawa sa kanila at tutulungan sila. So para sa ating mga kabataan, maging lesson po ito sa atin na huwag nating tingnan ng Diyos bilang kasangkapan lang para makuha natin ang gusto natin. Ang primary target dapat natin ay ang Diyos mismo. Ang mahalin siya at sumunod sa Kanya. Next na lang yung blessing. So clear ba yun sa atin mga kabataan? Heart muna ni God. More than His hands, more than the blessing. Why? Kasi yun naman ang first commandment ng Diyos eh. In Matthew 22:37-38, the first commandment of the Lord is, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And ito ang gusto ng Diyos na maging goal natin. Okay? The first and great commandment is not to use the Lord your God to have a successful life. Clearly, sinabi dyan sa scripture na, but to love the Lord your God. Not to use the Lord your God to have a successful life. Ang Diyos hindi siya gamit. Hindi rin siya parang force or kapangyarihan lang. Tao siya. At ang commandment niya sa atin ay mahalin daw natin siya. And this is what God wants us to be, na maging goal or prime target ng ating buhay. Oo, maaring mahal natin ng Diyos, pero I believe, kailangan yung love natin sa Kanya, kailangan pa siyang ma-purify. Kailangan pa siyang ma-purify. Kasi, paano na lang kapag hindi na blessing yung nangyayari sa buhay mo? Kasi di ba sanay tayo that God is blessing us, God is answering our prayers, yung talagang lahat ng desire natin, talagang pinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pero paano na pag dumating yung araw na yung buhay mo, hindi na puro blessing yung dumarating. Puro pagsubok na at parang curse. Alam nyo, example dyan, si Job. Diba? Isang araw,
namatay yung mga anak niya, nawala yung negosyo niya, tinalikuran siya ng mga kaibigan niya, tinalikuran siya ng mga mahal niya sa buhay, at nagkaroon pa siya ng malalang sakit. Na siya gusto niya na lang mamatay. So di ba, picture ba yun ng abundant, prosperous, and blessed life? Hindi, di ba? Kung titingnan mo, parang curse. Sobrang bigat na pagsubok sa kanya. And yet, he still prays and love God. Bakit? Kasi yung faith ni Job, hindi nakabase sa blessing ng Diyos sa kanya. Para kay Job, ang faith niya hindi transactional. Na kahit walang blessing, I still praise, I still trust God, I still love God. Kahit wala akong blessing. At nakita naman natin kung ano yung naging resulta ng pananampalatayang ganun sa Panginoon. Isa ring example, isang Christian lawyer, mayaman tong taong to, businessman siya, marami siyang property, pero isang araw nagkaroon ng sunog at nadama yung property niya. So yung mga property niya, naging isang abo na lang. So ikaw as a businessman, manlulumo ka, tama ba? Yung investment mo, yung kayamanan mo, naging abo na lang. So kahit na ganon, tinutulungan pa rin siya ng Diyos. Pinagpapala pa rin siya hanggat after 2 years, unti-unti silang nakabangon sa business. At nagplano sila, buong pamilya, na punta tayo ng Europe kasi kagagaling lang natin ng trauma. Yung gusto lang nilang mag-bonding as a family, 'di ba? So nagplano silang pupunta ng Europe. Pero itong lalaking ito, naiwan siya kasi biglang nagkaroon ng business matter. So inuna niya muna 'yon at ang ginawa niya, pinauna niya yung pamilya niya, yung 4 niyang anak at yung kanyang asawa. So nung unang panahon kasi sa Europe, ang means of transportation, yung sasakay kayo sa malalaking barko. Alam niyo, parang Titanic vibes, parang ganun. Okay? And then, sadly, napag-alaman niya, may dumating na lang na balita sa kanya, saved alone. Nag-text sa kanya yung misis niya kasi habang pala lumalayag yung ship, nagkaroon ng, yung 2 vessel, nagkaroon ng collide. At dahil sa collide na yon, na kung saan nakasakay yung pamilya niya, dahil nagkaroon nga ng collide, unti-unting lumubog yung barko. Nalunod yung 4 niyang anak. At yung text na yon, save alone, ibig sabihin sa asawa niya, siya na lang yung nakaligtas. So bilang isang tatay, nawalan ka ng anak, 4 sa isang araw. Isa kang Christian, isa kang mananampalataya, talagang naglilingkod ka sa Diyos. Napakasakit nun, tama ba? Maaring nagtanong siya, Lord, bakit naman po ganun? Pero alam niyo, ang attitude ng lalaking ito, Lord, kahit nangyari yun sa business namin, nasunog, sa dami-dami naman. Bakit na, di ba, kung ako yun, may isip ko na, sa dami-dami naman, Lord, ng masusunog, bakit yung sa akin pa? Hindi niyo po ba pinrotektahan? Tama ba? O sa dami-dami naman ng yung barko pa na, yung ship pa ng pamilya ko, hindi niyo po ba pinrotektahan? Di ba kahit pa paano, mapapatanong tayo. Pero itong lalaking ito, ganun pa rin ang faith niya sa Diyos. Nagpatuloy pa rin siya kasama ang kanyang asawa. In fact, after a year, siya at yung asawa niya pumunta sila sa Jerusalem para magpatuloy sa kanilang mission. Katulad nung storya ni Job at netong lalaking ito, when the blessings are stripped away sa mga buhay natin, yung mga pinanghawakan nating blessing, na-receive nating blessing, one day, paano pag nawala na yun? Is God still enough for us? Enough pa rin ba ang Diyos sa atin? Dito natin makakita, dapat pala ang pagtingin at pananampalataya natin kay Diyos. Sa Diyos, hindi siya transactional. Alam niyo ibig sabihin ng gano'n? Yung parang may deal na, Lord kita, Diyos kita, pero dapat yung blessing i-sureball mo yan. Hindi. Ang love and faith pala dapat natin kay Lord is not transactional. May blessing man o wala. Sabi ko nga dito,
aim for God's heart, not His hands. Kasi alam nyo ba, lahat tayo itetest ng Diyos sa ganyan. Itetest niya yung love natin sa Kanya na ano ba talaga ang goal natin sa buhay? Paano ba talaga natin tinitingnan ng Diyos? Diyos ba talaga siya ng ating buhay? Yun ba, maipanalo ba natin ang puso ng Diyos? O goal lang natin talaga is makatanggap ng blessing sa Kanya? Alam niyo, walang masama sa blessing. Gusto naman niya ng Lord. Pangako niya yan sa atin. At syempre, bilang tao, may mga pangangailangan tayo. Kaya humihingi tayo sa Diyos. At sabi naman din sa Bible, di ba? Ask and it shall be given. It will be given unto you. God's blessings are good. Gusto natin yan. But they should never replace our desire for His presence. I-take note natin ito, young people. God's blessings are good. Na-enjoy natin yung mga blessings sa atin ng Panginoon. Pero hindi dapat niyan mapapalitan yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Kayo ba, pag tayo nagpe-pray, ano yung content ng prayer natin? Pwede ba tayong interview? Si Althea, Licatea, pwede mo ba kaming bigyan ng content ng prayer mo kapag nagpe-pray ka? Yung first po is i-praise mo muna yung Lord with words. Tapos, next is magte-thank you ka sa Kanya. Tapos, before mo hingin yung gusto mo. Tapos, i-claim ko na po agad siya. Claim ko na to kasi alam ko bibigay ito sa akin ni Lord. Sabi naman kasi sa Bible, ask and it shall be given unto you. Kaya tayo malakas yung loob natin mag-pray, di ba? Kasi subok na natin si Lord, talagang He will answer. May pagpapalang darating. Answered prayers are coming on our ways. Okay? Na most of the time, mahaba rin ang ating prayer list natin, lalo tigit. Pag dumadating tayo sa time na hirap yung buhay natin, tama ba? O nasa pagsubok tayong haba ng ating prayer list. Pero alam nyo ba, God wants your heart, not just your prayer list. Na kapag mag-e-enter tayo sa Kanyang presence, na kapag haharap tayo sa Kanya, or even in our devotion, o kapag pupunta tayo dito sa church, mas gustong makita ng Lord yung puso natin kesa sa mga bagay na pinagpe-pray natin sa Kanya. Kasi ginawa niya tayo para sa Kanya eh. Sabi sa Bible, we are made for His pleasure, for His glory. At yun yung gusto niya, yun yung inaasahan niya sa atin. Na minsan pagka-umaga, nagigising ako, akit ako sa rooftop, magpe-pray ako, na ang dami ko agad prayer. Naranasan ko kasi ito eh. Ang dami ko agad prayer na, Lord, please, ganito, ganyan, ganyan. Dami kong haba prayer. Pero alam nyo ba, bigla akong napahinto. Kasi naramdaman ko na si Lord, parang pinapahinto niya ako na, pwede ba? Ang dami mong hinihingi, sa totoo lang. Parang ganun yung naramdaman ko. Na-miski ako, na-relate ko rin sa sarili ko. Di ba minsan, pagka morning, ayaw natin yung mauutusan tayo. Yung gusto lang natin slow morning, yung walang ganong ingay. Pero ako, umaga pa lang, ang dami ko na agad sinasabi kay Lord, na doon ko na-realize, gusto mangusap ni Lord sa akin na, it's not always about sa mga pangangailangan mo. Na minsan pala gusto ni Lord na, andyan lang tayo sa presensya niya. Yung ine-enjoy natin yung presensya niya, kahit hindi tayo hihingi sa Kanya. Kasi di ba most of the time, Lord, pengi ako ganito, bigay mo na sa akin to, sagutin niyo na po yung prayer ko, sana po ganito. Pero most of the time, hindi prayer list ang gusto ng Diyos sa atin. Tayo mismo, yung presensya natin mismo, yung puso natin na nagde-desire sa Kanya, na naglulong sa Kanya. Minsan si Lord, bombard na siya sa mga prayer eh. Alam niyo yun, na-imagine ko nga minsan eh, siguro kung email lang, pumuputok na siguro, nagfa-flood na siguro yung prayer list na nagsisend kay God. Kasi ang dami talagang prayer. Pero ang Diyos pala, naghahanap siya ng mga tao na yung ide-desire siya, yung lalapit sa Kanya, hindi lang manghihingi or dahil may gustong tayong gawin ng Diyos para sa atin. So yan, natutunan ko rin yan. Kaya may mga mornings na nakatulala lang ako, kinakausap ko ang Diyos na walang prayer na, Lord, sana ganito, ganyan. Na, Lord, good morning. Kakanta-kanta ka sa Kanya, i-adore mo lang siya. Lord, thank you. Yung mga ganun.
Kasi gusto yun ng Diyos. Okay? Again, ang point 2 natin is God wants your heart, not just your prayer. And how about yung prayer na ine-express mo lang yung love mo sa Kanya? Ine-express lang natin yung adoration natin sa Kanya. Alam nyo si Moses, iba siya sa mga Israelites. Kasi yung mga Israelites, di ba, nakita natin yung puso nila. After nilang makuha yung freedom, wala na agad. Gumawa na agad sila ng Diyos-Diyosan. Pero si Moses, iba siya. Ang intention ni Moses sa Diyos, hindi lang yun. Ang intention ni Moses sa Diyos ay mapalapit sa Kanya. Kaya nga may verse doon na sinabi niya, Lord, show me your glory. So ibig sabihin, doon pa lang sa mga word niyang ganun, ang intention niya, ang Diyos mismo. Hindi yung power, hindi yung blessing, o kung ano mang pwedeng igawin or pakita ng Diyos sa Kanya. So maging attitude at habit rin natin ito sa Diyos. Na minsan iset aside muna natin yung mga mahaba nating prayer list. Diba? Mag-break muna tayo doon. Let's just appreciate the Lord at mahalin natin siya for who He is. Hindi dahil lang may kailangan tayo sa Kanya. Ganun din, sa buhay natin, tayo dito may mga nag-aaral, may mga nagtatrabaho, may mga young adult, may mga teenager. We chase after many things. 'Di ba? Sa ating buhay, gusto natin mataas grade natin, ma-promote tayo sa career natin, gusto natin magkaroon tayo ng maayos na relationship, magandang relationship, gusto natin magkaroon tayo ng magagandang bagay sa mundo. Pero alam nyo ba, in Matthew 6:33, reminds us that God must come first. Dahil sabi dito, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero most of the time, tayong mga kabataan, baliktad. O tayong mga tao, baliktad ang gusto natin. Gusto natin, blessing muna. Bago talaga natin isuko ang ating buhay sa Diyos na, Lord, kailangan ma-achieve ko po muna to saka na lang ako maglilingkod sa iyo. Saka na lang ako makakapagseryoso. Lord, kailangan sagutin muna ako ni ganito Uy, para maglingkod na ako sa iyo. Yung bigyan mo na ikaw ng partner para magseryoso ka. O kaya, Lord, kailangan ma-promote muna ako At pag na-promote talaga ako, magbibigay ako ng malaking tithes. Talagang bibigay ko talaga ang lahat. Diba? Nagiging baliktad na gusto muna natin, may gawin muna ang Diyos bago natin ibigay yung puso at buhay natin sa Kanya. Kaya si Lord minsan napapakamot Alam niyo yon, nag-i-invest siya sa atin ng pagmamahal, ng tulong, ng lahat ng pwede niyang i-invest sa atin, pero walang balik. Alam niyo yon, kasi nga after tayong tao, after ma-receive ng blessing, wala na. Nalilimutan na ulit ang Diyos. So sa ating pananampalataya, the way we pray, the way we worship to God, dapat hindi siya laging nakasentro lang sa pangangailangan natin. Let our eyes and prayers be centered not on the things we need, but on desiring God. Yun ang prime target natin. Alam niyo, sabi sa Psalm 73:25, whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. So yun, yung psalmist, wala siyang pakialam sa iba, sa mga worldly things. Ang desire niya ay ang Panginoon, ang Diyos mismo. Kasi what happened when we chase God above all else? Sabi sa Matthew 6:33, di ba? Everything else will be added unto you. So, kung dinesire natin, inuna natin ang Diyos higit sa kanino pa man, everything else will find its rightful place in our lives. So yung pala sikreto ng blessing, ng kaayusan, ng pagpapala sa buhay. Yung i-desire muna natin ang Diyos. Kasi let's say, for example, na-achieve na nga natin yung mga gusto natin. Nakagraduate na tayo, nakuha natin magandang trabaho, nagkaroon na tayo ng magandang relationship, ng approval. But let's be real, lahat ng yon, katulad ng mga kwentong sinabi ko kanina, isang araw maaring mawala, maaring maubos.
Tama ba? Yung parang dumulas na lang sa kamay mo, nagising ka na lang, wala na lahat. But when we chase God, we gain something that will last. Ito yun. You will find peace, you will find purpose, you will find joy, and you will find love na hindi mo makikita sa kanino pa man. Madidiscover mo kung sino ka talaga. Hindi base sa hindi base sa sinabi sa'yo ng tao o ng mundo, but on what your Creator says. At nare-realize mo rin na hindi ka lang parang kabutid dito sa mundo na bigla kang tumubo. Hindi. Marirealize mo yung purpose mo, kung ano yung plano at pagkakagawa sa'yo ng Diyos. At ito yung gusto ng Diyos sa atin. Iniimbitahan niya tayo na malaman yon dahil yun yung susi sa ating tagumpay. Sa ano ba? Ang ibig sabihin pa ng yung chasing God, desiring God, seeking God. Ibig sabihin ay we choose Him every day. Araw-araw. Hindi lang pag nandito tayo sa church. Hindi lang pagka Sunday o kapag nasa gitna tayo ng trial or tough times ng ating buhay. Ito ay more on about living in obedience to our Lord. At sa mga decision-making natin, ini-involve natin siya. Kasi siya yung Diyos natin eh. 'Di ba? Siya yung hari ng ating buhay. So, maganda na, Lord, ito po yung mga decision ko and I want to involve you, Lord. I want to seek counsel dahil alam ko, ikaw may magandang plano sa akin. Kailangan ko lang lakaran iyon at maging sure lang ako na magampanan ko lahat ng iyon. So yun, ang ibig sabihin ng we chase God, we desire God, and we seek Him. We choose Him every day at sa lahat ng ating mga decision or decision-making sa ating buhay. And you know the good thing about God, if we chase Him, hindi siya nagtatago. Hindi siya nagtatago. He's not hiding. He's waiting. Inaantay niya lang tayo. When you chase after Him with all your heart, sabi sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me. When you seek me with all your heart. And when we find Him, yun nga, isa sa mga makikita natin is unshakable peace in times of chaos. Imagine ko nga si Job, di ba? Grabe yung nangyari sa buhay niya. Pero nandun pa rin yung security. Alam niyo yon? Na alam ko, hindi pa rin ako pababayaan ng Diyos. Na kahit ganitong nangyayari, may blessing pa rin. Deep joy that isn't based on circumstances. Ang hirap nito. Di ba? Tayo nagiging masaya, nagiging joyful kasi may masayang nangyayari. Tama ba? Kaya nasa birthday tayo, so masaya yan. Pero magiging joyful pa ba tayo pagka hindi na masaya yung paligid natin? So mahirap yun. Pero ang real peace and joy, kaya yang ibigay sa atin ng Diyos if we chase after Him. Next is a sense of purpose. Yan, malalaman mo yan kapag chinase mo o dinesire mo ang Diyos. Malalaman mo yung true identity mo, na bakit ka ba pinili ng Diyos, bakit ka ba niligtas ng Diyos. And last is a love that never gives up on you. Ito yung pinaka masarap sa lahat na malalaman mo na merong Diyos na nagmamahal sa'yo at hindi ka lang minamahal, hindi ka pa susukuan. There's a story, isang babae, isa siyang anak at lumaki siya sa magulong pamilya at eventually nag-divorce ang kanyang parents, ang kanyang mama at papa. So bilang anak, nagkaroon siya ng fear and trauma, yung emotional neglect. Kasi nga, confused siya, kanino ba ako sasama? Sa mama ko ba? O sa papa ko? Tapos magulo pa yung magkakapatid. At dahil doon, nagpalipat-lipat siya ng shelter, naging homeless siya, naranasan niya rin sexual abuse, na involved na rin siya sa drugs, at saka sa mga masasamang gawain. At dahil sa mga fears and traumas na nangyari sa kanya, sa mga emotional neglect, nag-develop siya ng eating disorder. Nagkaroon siya anxiety and depression at self-hatred. To the point na gusto niya nang mag-suicide. Pakiramdam niya, walang totoong nagmamahal sa kanya, na kahit saan siya pumunta,
hindi siya safe. Na lahat ng tao ay gagawan siya ng masama. At doon niya naisip yung idea na hindi totoo ang Diyos. Kasi kung totoo siya, hindi niya ako hayaan maging ganito ang buhay ko. Lalo niyang hinate yung sarili niya at naisip niya rin, ako nga, galit ako sa sarili ko, hate ko ang sarili ko. Ano pa kaya kung merong Diyos? Of course, hate niya na rin ako. So, hopeless, na even dumating na nga siya sa point na hindi na siya naniniwala sa Diyos. But here's the truth about the story. Ang Diyos, patuloy siyang hinahanap. God never stopped chasing her. Kaya one night, nung gabi na sobra siyang broken, sobra siyang exhausted, umiyak siya. Not in faith ha, kasi nga wala nga siyang faith, wala siyang paniniwala sa Diyos. But out of desperation. Out of desperation. Sabi niya, kung totoo ka, ipakita mo sa aking totoo ka. Yung maikling whisper, maikling salitang yon na lumabas sa kanyang bibig, ay pinakinggan ng Diyos. Sabi sa kanya ng Diyos, you are mine, and I have always loved you. And that moment, mag-isa lang siya nun sa kanyang kwarto. Broken, exhausted, ang dami niyang nararamdaman. Pero naramdaman niya ang pag-ibig ng Diyos. She started to cry. Naramdaman niya yung comfort. Naramdaman niya na may yumakap sa kanya. Kaya naman, after many days, yun, may isang kaibigan na nag-invite sa kanya sa church at kinuwento niya yung nangyaring ganun at tinulungan siya ng kaibigan niya na mapalapit sa Diyos. At yun, she started a new life, a relationship with the Lord Jesus Christ at nagbago ang kanyang buhay from inside and out. At alam niyo ba, itong babaeng ito ngayon, isa na siyang dedicated Christian at siya na ngayon ay isang worship leader sa church. At boldly, sinishare niya yung testify kung paano siya hinanap ng Diyos, tinulungan ng Diyos. At paano siya inibig ng Diyos. At ngayon masaya na rin siya. She's married. May maganda siyang mga anak. Maganda ang kanyang naging buhay. At doon niya na-realize lahat ng ito dahil hindi sumuko ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Minsan ba naranasan niyo na yun? Na parang sa tingin niyo pati yung Diyos sumuko na sa inyo. Kasi kayo nga parang sumusuko na rin kayo sa sarili niyo. Na meron kayong mga kahinaan or kasalanan. Isang araw magtatagumpay ka, pero after how many days, how many months, eto ka na naman, you find yourself doing that again, na parang ikaw, hindi ko na talaga kaya. Wala na talaga ata tong pag-asa. Pero ang Diyos, lagi siyang umaasa, lagi siyang naghihintay. Okay? God chased and loved us first. So tayo, let's chase Him kung papaano niya rin tayo hinanap. Kasi hindi siya magtatago. He's always waiting for us. So again, yun yung mga bagay na pwede nating mag-gain if we chase God. Yung mga worldly things, yung mga desire natin, maaari naman posible yan, bigay sa atin ng Diyos. Pero itong mga eternal things, katulad ng love, ng joy, ng peace, ng purpose, di ba? Napaka-importante niyan na kailangan nating maranasan at malaman sa ating buhay. At mangyayari lang yan if we chase God, if we choose God every day sa ating buhay. So yun lang naman yun ang gusto kong i-share sa atin. So summary ko lang, aim for God's heart, not just His hands. God's blessings are good, but they should never replace our desire for His presence. God wants your heart more than your prayer list. Let your eyes and prayer be centered not on the things we need, but on desiring God. Chasing God means choosing Him every day and seeking to do His will. And when you chase God, you find peace, joy, purpose, and love you won't find anywhere else. So to conclude this, God be our greatest desire and our highest goal. Let this heart, sige nga, anuin mo yung puso mo, let this heart chase Jesus and Jesus alone. So I invite you all, let us all stand and let's pray. Lord, thank you for loving us first
for chasing us first, and you never gave up on us, O God, na kung bakit kami naririto, dahil hinanap niyo po kami, kinalingan niyo po kami, at ito po, inipon-ipon niyo po kami, Panginoon. And Lord, we also want to say sorry, dahil most of the time, we come to you, we seek you, dahil may mga may mga kagustuhan kami, and we want you, Lord, to work on those things, O God. But right now, we realize, Lord, na more than our prayer list, more than our desire, we need to desire you more and more sa buhay namin, Panginoon. We're sorry, Lord, sa mga panahon at pagkakataon, we neglect our relationship with you at naging mali ang perspective namin sa inyo at sa pananampalataya. But right now, O God, help us to seek you above all else. Teach us, Lord, to love you more than the things of this world, than our desire, O God, and be our greatest desire and our highest goal. Lord, help us to really seek you daily, to love you deeply, and to walk in the plans and the purpose, Lord, that you have created for each and every one of us. We thank you, Father, and we love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you.